Sa pinakamatagal na panahon mula nung ipanganak itong issue na ito sa loob ng produksyon ng Itbulaga, para nyo kaming pinagtataguan, hindi nyo kami binibigyan ng panayam. Paano mangyayaring totoo yung sinasabi niyo? Totoo po ba na lahat po ng mga segments ng Itbulaga, ang may last say ay ang kanyang ama? Hindi po totoo yun. Sino po ang may-ari talaga ng Itbulaga? Kung dadalhin mo sa korte yung usapan, nakatitiyak ka. We were hurt, we were surprised, we were disappointed. At ang dialogue ay nire-retire si Tony. Dahil may edad na. Huwag nilang nakakalimutan, lalo na yung nagbibintang na ginawa ng kami. Gawa na kami bago kami pumasok ng Itbulaga. Mga tanong na may sagot, ang malabo, lilinawin. Showbiz Now na revelasyon! Dumidigay na po tayo mga kapatid sa dami ng mga kwento na ating naririnig at nababasa. Nagtatanungan po ang buong bayan ngayon kung sino po ba ang nagsasabi ng katotohanan at nag-iimbento lang tungkol sa kaguluhan na nagaganap sa produksyon ng pinakamatagal na noontime show sa ating bayan. Napakapalad po natin mga kapatid dahil kasama natin ngayon ang isa sa 3 ulo ng Itbulaga. Maraming salamat sa kanyang panahon, Senator Tito Soto. Salamat po sa oras. Maraming salamat. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Malaking karangalan po para sa amin. Nasa akin ang karangalan. It's my pleasure. Senator, sa pinakamatagal na panahon mula nung ipanganak itong issue na ito sa loob ng produksyon ng Itbulaga, para nyo kaming pinagtataguan, hindi nyo kami binibigyan ng panayam, nakapila kami. Pero bakit po tayo nag-uusap ngayon? Noong kasing lumabas yung kontrobersya, mga bandang, umpisa na January yan eh. Katapos umabot ng February, nagpatawag ng General Assembly yung Television Production Exponents Incorporated. Yung mga sinasabi sa amin, sa tingin namin ay hindi maganda, wala sa timing. Hindi pasable. Hindi katanggap-tanggap. Oo. Noong una, sinasabi namin hindi pwede. Klaseng mukhang ipipilit noong una. Kaya sinabi namin, teka, pagka ganyan, medyo magkakaproblema tayo. So, ang nangyari is nakipag-usap at nagkaroon kami ng tinatawag na status quo. Sapagkat yung mga gusto nila, ayaw namin. At yung gusto namin, pumayag sila. Pumayag po. Later on, after 2 meetings, pumayag. Hindi na rin papalitan yung director o yung aming head writer at yung mga ibang kasama namin sa programa. So, status quo, hindi na may imimik. Kaya ako naman kasing i-fuel to. Ayoko sigaan yung issue. Kaya kahit sino sa aming tatlo, hindi kami nagpapa-interview. Nagpasabi sa akin yung mga tauhan mo at sabi ko, pass muna, sabi mo kay Christy. Tapos yung ibang mga media outlets, sumatawag din, nagtatanong. Hindi kami nagpapa-interview talaga. Hindi kayo nagbigay ng anumang panayam. Sinabi namin sa kanila, sa leadership ng tape, sinabi namin, kami hindi nagsasalita. Status quo ito. Kasi pag kami nagsalita, masyado marami kaming masasabi. Doon po, Senator, sa sinasabi niyong General Assembly, nandun po ba si Mr. Romy Alusos o kanyang mga anak? Si Mr. Tubiera, nandun po ba? Oo. Si Tony Tubiera ang sumulat, nag-iimbita ng General Assembly ng isang hapon after the program. Nandun sila. Nandun si Romy, nandun yung 3 anak niya. At nagsalita siya. At inalam namin kung ano yung gusto niyang mangyari at kung ano yung gusto niyang sabihin doon sa General Assembly. Nagpatawag sila ng General Assembly. So, ayun. May mga sinabi na nakakagulat. Hindi naman namin akalain na gano'n. Kasi si Tony Tubiera, kausap namin all the while. Si Tony ang siya rin ang nag-imbita ng meeting na yun eh. So, gulat kami na parang nagbibigay ng kwento si Romy. Kwento siya ng background ng Itbulaga. Nagulat ka kami dun sa kwento niya dahil parang medyo lihis dun sa alam niya. Kinukuha po ang kredito. Parang gano'n. Parang gano'n. Bagamat kung tutuusin yan, kung tayo magbibigay dapat na, or ika nga to give credit where credit is due. In 1979, nung umpisahan namin yan, ang produksyon na nasa likod ng Itbulaga na nag-produce sa amin ay Production Specialists Incorporated na kasama si Romy at si Tony. At si Tony ang kausap namin all the while. Sila yung producer at nagpo-produce din sila ng ibang programa. Kami ang creators. Kami nag-create ng Itbulaga. So, 1979 yun. Pero yung kwento niya nung General Assembly was parang hindi na nabanggit yun. Ang sinabi lang ay nalulugi, pagkatapos ay
bumuti na nung nagkaroon daw kami ng programang portion na Miss Gay na kinorek ko nga later on. Sabi ko, we have never had any portion entitled Miss Gay. Sabi ko, baka magkamali itong mga bagong mga empleyado natin sa sinasabi mo. Sabi ko, wala tayong naging, never nagkaroon ng Miss Gay. At umangat ang rating na Itbulaga sa Macho Man. Mr. Macho, naalala mo, Village People, na promo doon eh. Senator, hindi po kaya isa sa mga ikinagulat nyo sa General Assembly yung pagkakasabi ni Ginoong Halusos na eto si Tony, matanda na. Nakabaston na nga lang. Totoo. Kinagulat niyo po ba yon? Oo, medyo parang nasaktan kami doon. I'm sure nasaktan si Tony. Kasi parang kailangan i-retire na si Tony kasi nakabaston na. Parang ganun eh. So parang medyo marami sa amin ang nasaktan. So wala pong katotohanan na bago pa man po nagpandemya ay nagpapaalam na si Tito Tony na siya ay magre-retiro na pero hindi pinayagan ng mga Lusos. Hindi. Wala kaming alam na gano'n. As a matter of fact, ang pagkakaalam ko is nagulat nga ako noong January, February, nag-uumpisa na kami kausapin at ang dialogue ay nire-retire si Tony. Oh. Dahil may edad na. So may katotohanan po yung kwentong lumutang na pinaniniwalaan ng marami na nung pumasok po sa opisina ng Tape Incorporated ang magkakapatid na Lusos, ang unang tinanggal po ay ang mesa ni Mr. Tony Tuviera. Correct. Tinanggal ang mga gamit. Yes, he is the president and CEO, executive officer. Tinanggal siya. At ang sabi ay gagawin na siyang consultant. So medyo nagulat kami. Marami sinabi si Romy na nagulat kami. You know, I'm being very candid about this. At saka ito, hindi lang ako ito. What I'm expressing to you is yung sinasabi ng iba namin mga kasama. Opo. Mga empleyado, mga maliliit na empleyado, mga malalaki empleyado. Kulat sila na all this while, sabi nga ni Romy, aalisin na raw niya yung 10 million a month niya at gagawin na lang yung 200,000 a month ang kanyang kukunin sa Itbulaga. Nagkakatingin na kami kasi hindi namin alam na may 10 million a month pala siya. Naging malaking sorpresa sa inyo yun. So kasabay po nito, Senator, yung tungkol do sa pagpaparetire kay Tito Tony, ito na po yung kasabay na magpapalaganap sila ng mga papel na pinagre-resign ang lahat ng staff. Yes. Opo. Yung iba nire-retire. May mga tao nga doon sa Finance Department na nire-retire. Opo. Maraming alam yung mga yun. Merong mga pinagre-resign at sinabi na i-rehire daw sila. Anong guarantee na i-rehire? Ikinalulungkot ko, wala. Oh, yun ang nga po Hindi ba? Kundi Opo. yung salita na i-rehire namin. Kaya lang mas mababa ang budget. Ito yung contradiction eh. Ito yung contradiction na matindi. Sabi ko nga, we're confused with the contradiction. Yung sinasabi, yung unang meeting namin, yung acting CEO ngayon, si June Halusos. Sabi ko, we are confused with the contradictions. Sinasabi nyo, kaya pumapasok itong grupo ngayon sa tape at papasok sa Itbulaga is because nalulugi. Pero, merong mga ipapasok na tataasan na sweldo at merong ibababa ang sweldo kasi raw nalulugi. So, ginawa ko, siyempre naman, mahaba ang background ko sa gobyerno. So, inalam ko at nakuha namin sa SEC yung records na 2021 na lang muna. Dito lang lately kasi nalulugi daw. Wala pang nakasubmit na 2022. 2021, merong net profit ng 213 million. Yung po ba nalulugi? Nagneto ka ng 213 million. Oo. Sobra pa sa sapat. Imposibleng blinote mo. Malamang pa na binawasan. Opo, totoo po yun. Sa deklarasyon, alam ng mga korporasyon yan. Alam din ng BIR yan. Kaya nga kuminsan, inuhuli sila eh. Di ba? Yung BIR, inuhuli mga korporasyon sa ganyan eh. So, may net profit eh, na 213. So, sabi ko, ano kami, nakukonfuse kami sa sinasabing nalulugi. Hindi, kasi itong 2022 raw, teka muna, sabi namin, yung 2022, election yun eh. So kung meron kang 213 na profit ang 2021, na 2021, ibig sabihin yan, pagpasok na 2022 na sinabit mo yan, kung mga 5-6 na buwan lang sa 2022, kayang sagutin ng 213 million mo. Tama. Di ba? O ngayon, pagkatapos nun, may campaign. Political ads. Political ads. PBB, pay before broadcast. Kayo mismo. Opo. Di ba? Alam na alam po namin alam yun. na alam niya, kumita kayo doon. Opo. Di ba? O, imposibleng hindi kumita ito talaga. Napakalaki. Napakalaki. Ako mismo nagbabayad eh. Ako nagbabayad ng ads ko eh. Kasi ayoko nung hihingin ko eh. Ayoko nung sasabihin, pinapakinamahan ko yung programa lang. Di ba? Hindi po kaya yung pagsasabi ng mga Halusos na sila'y nalulugi ay bilang pagtatakip doon sa lumutang na kwento na pinagpipistahan ngayon na may utang sila kay Vic Soto sa brother nyo at kay Joey De Leon at 30.5
million. Bakit po nagkakautang? Laki-laki po ng kinikita na Itbulaga. Hindi ko nga maintindihan kung bakit Kasi kung delay lang ang pinag-uusapan, lagi namang may delay kahit yung pagbabayad sa Channel 7 Every now and then may delay. Kasi delay ng mga agency magbayad. Kung minsan. Hindi ba? Kung minsan. Hindi ba? Kadalasan pa nga. Hindi ba? Dahil siyempre, nangyayari sa inyo yan. Nangyayari sa atin lahat sa television yan. So, delayed. Pero yung para almost 1 year ang utang mo kay Vic. Almost 1 year ang utang mo kay Joey. At may mga sales people na hindi nakukuha yung kanilang mga komisyon, sana pupunta yung pera. Yun ang sinasabi ng mga kasamahan namin. Yun ang tinatanong nila. Pwede ko po bang banggitin, Senator, si Maru, na may utang din pala sa kapatid ninyo ang tape? Meron din. Sapagkat mahaba ang serbisyo ni Maru sa tape as sales. Isa siya sa mga executive sa sales. Million din po ang pinag-uusapan natin kung hindi ngayon. ako nagkakamali, ang huling bilang 23 million. Wow! 23 million. Grabe. Kami naman. Ako, Christy, kilala mo kami. Ika nga, hindi naman ibasin niyo yung aming lahi. Kami, pag nautangan sanay naman tayo lang. Okay lang may utang kasi kailangan ninyo. Okay lang, di ba? Nung nag-umpisa Itbulaga, nakabaon sila sa utang sa amin 1 taon Yung production specialist. Hanggang sa sinesheriff na yung production specialist, nagsara, tumakbo yung mga kung sino-sino doon. Kaya 1981 nung tinatag yung tape Opo. Ang Itbulaga, creation namin noong 1979. Ang tape came into existence in July 7, 1981. Pero may utang sa amin na malaki yung production specialist. Mga sweldo namin 3. O pagdating nung nabuo na yung tape, wala na. Ang pagkakasabi sa amin noon bibigyan na lang kayo na share doon sa tape. Natupad po ba? Akala namin. So wala rin itong huling nangyari. inspection namin, pagka nung pinasearch ko yung records, wala kami, ni singkong dilat. Diba? So, sinasabi ko, noong una, iniiwasan namin na sabihin lahat ito at ikwento tayo sa publiko. Opo. Sapagkat, yun nga, doon sa unang tanong mo, para hindi na ikangay maging controversial at hanggat maaari, ini-insulate namin ang Itbulaga sa mga controversy nung araw pa. Kahit sino pa sa kanila ang ma-involve sa kung ano, iniiwas namin na ma-involve ang Itbulaga. Pero dahil all of a sudden, may isang member ng board sila na kung ano-ano sinabi. Na-interview, pati sa'yo, kung ano-ano sinabi. Doon sa Channel 7, kung ano-ano sinabi. Na nung narinig namin, we were hurt, we were surprised, we were disappointed. Senator, tumatawid po sa aming lahat yung depression ninyo nung marinig ninyo yung mga sinabi ni Mayor Bullet Halusos. Kasi napakahalaga po nung sinabi yung status quo ito Walang magsasalita. I-retain kung ano man ang nandyan, walang magsasalita. Pero siya ang nanguna sa pagsasalita. Ito po ang mga tanong ko. Totoo po ba na lahat po ng mga segments ng Itbulaga, ang may last say ay ang kanyang ama? Hindi po totoo ito. Kahit kailan hindi po nangyari yun. Because nung araw pa, 1979 up to now, 43 going to 44 years, lahat ng portion, kung hindi namin inimbento, is cleared with Tito Vic and Joey and Tony Tubero. Sa inyong 4 lang. Sa aming 4. Kaya hindi ko alam kung saan galing yung sasabihin na lahat ng portion. Napakatagal na panahon na hindi naman namin nakasama si Romy. Hindi ba? Opo naman. Alam natin kung saan siya naparoon. Paano mangyayaring totoo yung sinasabi niya? Yung bilang po ng pagkakataon na nakita nyo siya sa floor, may natatandaan po ba kayo, Senator, na nandun po sila at nakikihalubilo sa staff o sa inyo, sa mga host sa programa? Hindi. Wala rin? Wala. Never. There was once yung isang anak ni Romy, babae, kumakanta rin nung araw. So, wala po silang kinalaman sa mga segments na nagtatagumpay sa Itbulaga? Wala. The proof is, these are all registered with Jennifer. Opo, tatanungin ko sa inyo, si Jenny Perry, kasi siya po yung talagang utak sa pag-angat ng Aldab, ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Siya po talaga yung nagsakripisyo para dito. Pero bakit pati po siya at saka si Direk Pucci Rivera pinagtangkaan na pag-resignin at ibabalik pagkailangan? Hindi, tinatanggal lang talaga. Kaya lang, ang ginawa namin, nung nag-uusap na nga kami, hindi kami pumayag. Hindi pwede, sabi namin, papalitan. Papalitan nyo yan ng kung ilang taon na yan dito sa atin, mga 35 years, 38 years yung dalawa Ipapalitan mo ng bagito. Bakit? Ito kapang-kapalin ito, di ba? Kahit nakapikit, kaya nilang gawin. Oo. Hindi po ba? At alam nila yung pulso. Napansin ko po na ayaw niyong banggitin ang pangalan ni Mayor Bullet Halusos sa mga panayam niyo. Basta miyembro ng ganito. Ano po yung saloobin niyo tungkol dito kay Bullet sa kanyang pagsasalita na
pwede raw kayong i-retain. Narinig ko po yung inyong sagot na napakasakit naman no, magdahan-dahan kayo sa pagsasalita. Na para bang pwede nyo kami sipain anytime. Oo, parang pagbibigyan lang kami kaya i-retain kami. Ganun ang dating, di ba? Opo. Ayon po sa kabilang kampo, kayo raw po, Tito Vic and Joey, hindi rin kayo mabubuhay nang wala ang Itbulaga. Komento, Tito Sen. Nako, si Vic at si Joey kagabi, nung pinag-uusapan namin yung galit na galit. Sa salita niyan. Bakit? Remember, 1979, ang Itbulaga. Kami nag-create, ha? But, 1976, Discorama na kami. Ay naman. TVJ na kami. Hits. Oo. Baka hindi pa sila pinangalan, kaya hindi nila alam. 1978, School Bohol. Number one. Number one Totoo po yan. prime time show. Opo. Winasak ang lahat For ng 10 rating. years. Opo. Channel 13. Aside from Itbulaga, si Joey nagkaroon ng mga mahigit 100 ng television shows. Opo. Sa amin po, sa TV5, ang dami. Hanggang ngayon, meron pa rin. Opo. Si Vic, ganun din. Meron sa Channel 2, meron sa Channel 7. Ako rin naman, may Buhok Pinoy, mayroong Happy House. Sa ngayon, meron kaming tigi-tigi sa programa sa Net 25 eh. Opo. Di ba? May billboard yan sa Oo. EDSA. Kaya, the statement is false. Paano Itbulaga made TVJ? Baliktad. Yung kredito po kasi, kapag inaagaw, napakasakit po talaga nun. Oo. At yun ang nararamdaman Yan nyo. ang nararamdaman natin. Dito sa napakabait po ni Vic Soto at saka ni Joey De Leon para magtrabaho pa rin sa kabila ng lahat na hindi na sila sumusweldo. At si Vic pala, wala nang sweldo, binabawasan pa ng VAT. Ipinagbabayad ng VAT. Oh, Tinatanggalan ng VAT, pero hindi nakakarating sa kanya yung bayad, yung sweldo. sweldo. Yung VAT, binabayaran sa biyaya. Sus Mariose. So, saan pupunta yung dapat ibigay kay Vic? Kung masasabi mo nga na napakabait itong dalawa, totoo naman. Totoo. Kaya nga, siguro, ang tanong is, bakit natitiis nila yung ganun ang utang, ano? Pagmamahal sa programa. Doon mo makikita na sila ang nagmamahal. At talaga namang may hawak at may ari ng programa. Kaya ganun. Kaya handa sila handa sila na magsakripisyo. Yun pong ng Itbulaga na mula Apari hanggang Hulo, di ba kay Vic Soto po ito? Yung titulo naman po ng programa, longest running noontime show. In the world po pala ito. In the world. Hindi po pala sa Pilipinas lang. Ay kay Joey De Leon. Joey De Leon. So kung diretso po tayo mag-uusap ngayon, Tito Sen, sino po ang may-ari talaga ng Itbulaga? Kami po, ang may-ari ng programang Itbulaga. Ang may-ari ng tape ay sila Romy Aluson. Yung produksyon. Oo. Opo. Yun ang alam namin. At matanggap kaya nila na ang Itbulaga ay kay Tito Vic and Joey? Pag tinignan mo yung records, or kung dadalhin mo sa korte yung usapan, nakatitiyak ako na kami may-ari. Ganun ang copyright. With or without a copyright, ganun ang kalakaran sa mundo. Kung sino nag-imbento, sa kanya yun. At saka siguro po, hindi kakausapin kayo ng mga kilalang producers kung wala na kayong agimat sa publiko. Tito Sen, bakit po may mga retrato kayo ni Mayor Albi Benitez ng Bright Light Productions? Bakit po sinasabi, nag-usap daw po kayo? Ang galing mo naman kagabi. Opo. Nako, ako ba? Kagabi lang yun Opo. Ang galing mo naman. May offer po, at maganda raw po ang offer sa inyo ng Bright Light. Maganda. Ang pinag-uusapan namin, maganda offer. Pero I will not speak beyond that. Kasi yun yung pinag-usapan namin tatlo kagabi. dapat ay naniniwala sila na nandyan pa rin po ang karisma nyo sa publiko para hindi sila naliligaw. Dito sa inyong pong APT, yung studio, ang balita po, sila daw po dapat ang may-ari nun. Sila daw po dapat ang may-ari at ang bibili nun. Pero ang nakwento naman po ng aking source, ang namayapang si Miss Kichi Benedicto, ang may gusto talaga na ibigay at ibenta kay Tito Tony yung pong studio, kaya nangutang siya sa bangko. Correct. Alam niyo rin po ba yung kwento noon? Yes, yes. Yun ang accurate. Yung pangalawa mo, yun ang accurate. Yung APT is Antonio Pablo Tobiera yun, kaya APT. Si Kichi Benedicto, yung area na yun, siya may-ari nun. Nagtayo siya doon ng parang studio niya, di ba? Nagkaroon pa tayo ng isang programa doon nung araw. Nagkaroon ako ng programa, nag-judge ako doon sa isang contest
ni Gigi. Opo. Tumagal mo, 6 na buwan yun. Kami ni Francis Magalona. Binili ni Tony at ipinangutang niya. Pati yung pagpapatayo nun, ipinangutang niya. Kaya hindi pa pwedeng tape ang may-ari nun. Walang kinalaman ng tape. Umuupa lamang po ang Itbulaga sa APT. Oo, baka kung may mga salitang ganyan, baka kinaiingitan lang yung APT. Wala po kayang utang ang Itbulaga sa APT? Yan ang hindi ko alam. At saka yung hindi po ba bumibili kayo ng oras sa GMA7? Black time kayo. Magsalita po kaya ang GMA7 kung may utang sa kanila ang Tape Incorporated? Ako na magsasalita, meron. Meron, I think, 2 buwan. 2 buwan lang. Ang kwento sa amin, nung General Assembly, malaki na utang at marami raw. Nung pinacheck ko, sabi ni Tony, 2 buwan lang. Yung 2 buwan, normal yun. Dahil kumisan 2 buwan din bago nagbabayad ng mga ad agency. Opo. Ayoko pong magbanggit ng mga numero. Pero sa palagay niyo po kaya, sa tindi ng tagumpay ng Itbulaga, punong-puno po kayo ng commercials minsan nga po. Nakapaglaban na, nakapagsampay na, nagko-commercial pa rin po ang programa nyo. Saan po kaya napupunta ang inyong kinikita sa programa? Iyon ang talagang the $64 million question ba tawag doon? Opo. Tape ang nakakaalam eh. Kaya nga sinasabi ko na nakarating sa amin na mayroong more than 400 million political ads na pesos na in political ads ang nawawala, nag-vanish, nawala. Sapagkat may kumuha. Yun ang kwento sa amin. Hindi namin alam. Kaya pag tinanong ako, ano sa tingin mo? Itanongin niyo yung tape. Kompleto po ba kayo ng ano? Yun po bang humahawak ng mga dokumento ng tape ay na ipakikita rin po ba sa inyo ng lantaran, yung mga auditor? Nung araw, nasisilip ng mga ng staff. Mga staff. Pero nung mula nata nung February, nung gusto nilang mag-take over, or nag-take over na, ay biglang nagkahigpitan at biglang sarado lahat ang bibig ng mga naiwan doon ng mga sa finance. At yung mga iba sa finance ay ni-retire. So, yung pong staff ngayon ng Itbulaga, nasunod po yung gusto ninyo ng TVJ na walang aalisin, walang kakaltasan ng sweldo, walang pagre-retirein. Hindi. Yung walang aalisin at walang pagre-retirein sa production, nasunod yun sa usapan. Pero yung babawasan, ang naging agreement namin para kung talagang mapagbigyan yung sinasabi nila na yung amin dito, pagmamahal pa rin sa programa, kaya kami pumapayag. Para ika nga makarecover daw, across the board, babawasan ng 10%. Opo. Yung mga sweldo. Na kung talagang tutusin, nakakaawa naman yung iba. Lalo na yung maliliit, ano? Pero pagpalagay mo na sige, yung hindi maliliit, wag mong bawasan. Palagay na natin. Yung mga katulad nila Jenny, nila Pucci, nila Liza, yung mga ang tatagal na doon. Aalisin mo yung naging race nila all this time. Diba? Na dapat naman, nadadagdagan ang sweldo mo. Habang dumatagal. Lalo pa ang lalaki na nang napatunayan. Oo, at ang laki ng naisampa sa'yo. Naiambag. Laki ng naisampang pera sa'yo. Ganun eh. Hindi lang honor. Di ba? Kundi pati pera. Ganito po na, andyan yung side nila. Sinasansala niyo po ngayon yung mga binitiwan ni Mayor Bullet. Saan po tayo patungo nito? Kayo po ba ay patuloy pa rin magbibigay ng tuwa at saya sa ating mga kababayan? Kami, kung ang status quo ang pag-uusapan at itutuloy nila lahat ng pinag-usapan namin ay itutuparin, wala kayong maririnig sa amin. Wala silang maririnig sa amin. Kung ito naman ipagpapatuloy yung gano'n na iba-iba sinasabi at tatalilis doon sa usapan namin. Siguro naman, napakahina naman ng kaisipan namin kung kami pa hindi mag-isip na kami maghiwalay. Mauuwi talaga sa ganun kapag hindi kayo nagkita sa Pag hindi sumunod sa usapan, ganun talaga. Hindi tayo magkakasundo. Ang Itbulaga po kasi, Tito Sen, ay puring-puri ng ating mga kababayan. Kasi meron po kayong kamay na magmahal sa mga artista nyo, sa mga host nyo, sa staff nyo. Isipin po natin, mga sikat na artista, nandun sa inyo. Kapag medyo umaandap-andap na po ang popularidad, hindi nyo pa rin po binibitiwan. Yung wala na halos talaga. At ika nga natin, sabihin na natin si Jimmy Santos. Hindi nyo po siya pinabayaan. Tagal. Grabe po kayong magmahal talaga. At yun po yung tinatanaw ng ating mga kababayan sa Tito Vic and Joey dahil kayo po lang talaga yung ganyan si Mr. Tubiera na talagang, kasi kung di po papayag si Mr. Tubiera, wala rin namang mangyayari, ano po? Oo. Tsaka ganun kaming apat Tito Vic and Joey tsaka si Tony. Para kami magkakapatid. Ito pinaka the best proof Wala kaming kontrata. Walang kontrata.
Wala kaming kontrata. Kami lang yung pinaka-pwede mong sabihin ng mga matataas na ikangay ranggo sa industriya. At lalo na telebisyon, hindi lang ng pelikula, kundi ng telebisyon. At pati ng pelikula, na walang kontrata. Bakit? Ang kontrata namin, honor. Word of honor. Word of honor. Meron kami noon. Kaya kaming kaapat, kami ni Tony, nila Tony, pag nag-usap, word of honor. Napakaganda po. Oo. Kasi ang dokumento napupunit yan, nababasa, nasisira. Pero yung paninindigan, yung word of honor, buhay habang buhay yan sa inyong apat. Oo. Kaya nalulungkot kami na biglang ikangay may papasok dito sa usapan at iba ang dating. Opo. Pwede po ba nating sabihin na lantaran kayong ninanakawan ng kredito? Let me just quote the staff. Opo. Para hindi na ako, dahil hindi ako nagkikreate ng ibang portions eh. Yung mga staff na nagsabi sa akin, ang hindi nila gusto sa sinasabihin na kailangan daw i-clear lahat daw kay Romy ang mga portions ng Itbulaga. Sila ang nagsabi sa akin, "Sir, that's credit grabbing. We've never talked to him or any of them." Ganun ang dialogue sa akin ng mga staff. At meron daw pong mga segment na nakakaanto. Kami? Sabi, opo, sa Itbulaga daw po. Ito raw palitan yung bawal judgmental. Kasi tinanong ko bakit? Kasi daw, he's bored. Ang ganda-ganda po nun. Tinututukan po ng lahat yun. Tsaka ang ganda ng dating nun. At saka yung Pinoy henyo. Daming Sobrang natutulong. ganda. Yung bawal judgmental, marami kang natututunan. Ay, opo. Marami kang natutulungan. Opo. Oo. At saka yung nilalantad ninyo, ang buhay na mayroon ang mga kababayan natin sa iba-ibang dako ng buong mundo. Doon pa lamang kuha nyo na po ang puso ng publiko. Nakakaantok po ba yun? Mario, sir, ang dami, no? Tito Sen, alam ko po, kay Bullet, sabi nyo nga, wala kay mensahe. Nothing. Narinig ko na po sa inyo yun. Si Mr. Romy Halosos po, na 4 na dekadang mahigit nyo na pong katrabaho, ano po ang gusto nyong sabihin sa kanya? In English, nasabi ko to sa kanila eh. Let sleeping dogs lie. No limit ang hiri. Pinakamaganda na mangyari ganon. No, leave it alone. It's doing well. It's not broke. Opo. At saka, wag bang himaso kung walang alam. Yun lang po yun. Yun ang pinakamabigat sa lahat. Totoo po yun. Si Mr. Tony Toviera po, na sukat nyo na po ang katapatan, ang kagandahan ng puso. Ano po ang saloobin nyo ngayon para kay Mr. T? Gusto namin, kasama pa rin namin siya. Gusto namin hindi kami magkakahiwa-hiwalay. At kung yun ang nakakalungkot dun eh, parang nire-retire. Gagawin consultant, papalitan ng mag-aaral. Mag-aaral pa lamang. Mag-aaral pa lamang. I don't know what the future holds for us pag gagawin ang usapan. Sa mga nangyayari pong ito at hindi kayo magkakasundo, matutupad pa po kaya yung mula apari hanggang hulo? O baka mula apari hanggang saan na lang? Yung tuwa at galak na ibinibigay nyo? Hindi. Masasayang po ba ito? Tutuloy namin yun. Ang target namin 3, umabot ng 50 years. Opo nga. Umabot ng golden 50 years ang Itbulaga. Yun ang target namin. Wherever, saan man abutin, basta kailangan umabot ng 50 years. Senator Tito Soto, ano nyo po kamahal ang Itbulaga? Mas matagal pa yung mahigit kalahati ng buhay namin. Mahigit kalahati ng buhay namin. Itinaya namin dun eh. At wag nilang kakalimutan, lalo na yung nagbibintang na ginawa ng kami. Gawa na kami bago kami pumasok ng Itbulaga. Okay. Kaya nga nila kami kinukuha eh. We were pinch hitters of student canteen. Discorama, regulars kami, 1976, 77 pa yan. Student canteen, pinch hitter kami ni Eddie Liarde at ni Pamela Desma. Pag uma-upset yung dalawa, kaming tatlong pinapapasok. And then we had school bukol in 1978, 1 year before Itbulaga. And it was the #1 prime-time show from 1978 to 1988. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na mga statement na gano'n eh. Sana naman nag-iingat. Opo, nakakapanakit. Oo. Opo. Isang tanong po na alam ko naman kayang-kaya niyong itawid eh. Masamang-masama po ang loob niyo sa mga Halosos. Masama ang loob namin sa nangyayari. Let me just put it that way. Para hindi naman ako maging offensive. Opo. Sa kabila ng lahat, napakaganda pa rin ang puso nyo. Tito Vic and Joey is Itbulaga. Itbulaga is Tito Vic and Joey. Tito Sen, maraming salamat po. Sa oras, sa panahon, sa pagbibigay po ng panayam na ito para malaman ng mga kababayan natin ano ba talaga ang totoo. My honor and pleasure. Thank you very much. Kasi yun nga sinasabi ko lagi. Pagka ang kausap ko, taga-media, kausap ko publiko. That's in the back of my mind since I was Vice Mayor
mayor up to my Senate presidency. Kaya yun ang pinakaiiwasan ko sa lahat. At sana ganun din ang mga iba nating ini-interview. Pag kinausap mo media, huwag ka makipagbulahan sapagkat publiko ang nakikinig sa'yo. Totoo po. Kaya magsabi ka ng totoo. Opo. Yun ang kailangan doon. No matter how much it hurts. Opo. At kung hindi mo saya sagutin, yung sanay kong sagutin sa Senate press, madalas akong kino-corner ng Senate media. Pag tagilid yung tinanong at hindi ko kaya sagutin, ang sagot ko, I refuse to answer. Pinakamagandang paraan, di ba? At saka lagi po natin tatandaan, mga kapatid, yung pong nagsisimula na magpalagablab ng apoy, yun po ang hirap na magsaboy ng tubig para mamatay ang apoy. Maraming salamat po, Tito Sen. Salamat. Thank you so much. Thank you. Talaga. More power to your program. Opo. Mga tanong na may sagot, ang malabo, lilinawin. Showbiz Now na Revelasyon!